almusal na nga ito na nailuto ni Pinggoy dahil kanina nilutuan niya na kami ng itlog at kanin. Ngayon naman nagluto siya ng lumpiang Shanghai, pati na rin yung chow fan. Ginawan din pala ako ng iced coffee kanina ni Pinggoy, and don't worry, kapag gumagamit naman kami ng ganitong disposable cup, kapag dito lang sa bahay, hinugasan pa namin yan para magamit. Thank you so much sa napakasarap na breakfast. May chow fan pa? May chow fan pa? Sarap eh. 1, 2, 3. Ganda. Kahit nasa bahay lang naman kami at walang lakad, ganyan talaga manamit si Kowa dahil hinahayaan ko na kaysa naman makalakihan yung mga damit na magaganda at mabaon lang talaga dun sa limot sa cabinet. Nagupitan pala ng bangs ni Pinggoy si Kowa for the very first time. Naka full bangs na siya. Tapos kamukha niya yung doll doon sa Squid Game. Anyway, kanina pala nagsalang ako ng mga labahin at eto, isasampay ko na siya. Actually, pangalawang salang ko na ito dahil kita mo naman, dito sa ibabaw, nandyan yung first load ko. Nakasampay na sila. Then, ito naman yung pangalawa at huling nilabhan ko sa washing machine dahil wala na po ulit kaming labahin. O, diba? Change person talaga yung momshi na yan. Sobrang sturdy rin talaga ng lamesa na meron kami dito sa may labas. Kita mo naman, nagagawa pang higaan ni Kowa yan. Minsan yung dalawang anak ko nakatayo pa dyan, naglalaro sa may lamesa na yan. So, hinahayaan ko na lang kasi kapag nasa loob sila ng bahay madalas, naboboard talaga sila. So, minsan naglalatag ako ng picnic mat dito sa sahig, tapos dinadala nila dito yung mga toys nila sa labas. Meron na pala akong bagong natanggap na cookware set from Red Chef, and actually merong ibang colors na option ito, like may red, may black. Gusto ko talaga supposedly kung magkakaroon ako ng bagong set from Red Chef. Color green, kaso sold out na. So, naisip ko, eto na lang para at least kakulay na ng mga existing ko na cookware from them. Para, ang naisip ko kasi, kunyari may mga handaan. Tapos, yung mga handa is isi-serve dito sa malaking table sa labas. At least, magkakakulay sila. Yun lang naman ang naisip ko. Pero, maganda kasi ito dahil ceramic na siya, non-stick. Tapos, yan, space saver. So, para sa tulad namin na maliit ang space dito sa bahay, yung kusina namin maliit lang, tapos, konti lang naman kami. Pwede na talaga to. Like, sa mga nagsisimulang pamilya. Maganda to ipang regalo sa mga bagong kasal. Tsaka sa mga living alone, mga nakador. So, this time naman, mas marami itong natanggap ko sa isang set. Tapos may mga takip na extra pa yan. Meron pang pan protector. If ever na bet nyo ng ganyan, lagay ko yung link sa baba or comment section. And pagkasundo nga pala ni Pinggoy kay Pinky, may paayuda ulit galing sa school. So, anyway, magde-declutter na rin pala ako. Kaya pinicturean, binidyohan ko na rin itong mga kailangan kong i-let go. Etong mga bags na ito, as in, sobrang gaganda ng condition nila. Walang kahit anong damage, walang kahit anong issue, walang kahit anong sira. Pero hindi ko kasi nagagamit talaga. Nanghihinayang ako na kahit ang ganda-ganda nila, natatambak lang. So, sayang na hindi mapakinabangan. What if nakatambak lang siya for a very long time, tapos masira, tapos tsaka ko pa ibebenta. So, binenta ko to ng sobrang mura, as in lahat ng to. Meron kasing bumili niyan, ang last price 600 pesos all in na yun. Usually, nagpo-post pala ako sa Blue App, sa story ko. Doon ako nagpo-post kapag meron akong kailangang i-let go. So, mag-abang-abang na lang doon. And usually po, for pick up lang talaga ito or Lalamove pick up. Hindi pwede yung mga pa-ship. Next naman, etong nakatago lang. Siguro ginamit ko lang to for content purposes talaga. Kaya pinlastic ko yan kasi doon naman yan nakapwesto sa itim na metal rack which is katabi ng aming washing machine. So, okay na okay talaga siya. Even yung box tinabi ko kasi alam ko talaga na one day may let go ko siya kasi nga iniisip ko, siguro kung kami yung tipo na may mga alaga kaming pet sa loob ng bahay o kaya naman, yun talagang alam mong laging nadudumihan yung kama, yung sofa. Importante talaga to kasi wet and dry vacuum ito. So, basically, meron siyang water tank dito na pwedeng paglagyan ng tubig, cleaning solution, tapos hinihigop niya yung dumi. So, ayun nga, nanghihinayang ako dito, gawa ng everything is all good talaga dito. Wala siyang kahit anong issue. Ginamit ko lang talaga siya for content purposes. Ayun lang, nakatambak nga. So, kesa naman nakatambak lang, why not? Gawin natin yung extra funds. And usually, kapag meron ako mga binibenta, kahit sobrang gaganda pa ng condition yan, most of the time, half the price lang talaga yung benta ko. So, para dito, mura ko lang naman siyang naibenta, 1.5 lang. Mabilis siyang naibenta, pina-pick up din agad. And if I remember it right, taga Tanza, Cavite,
yung nakabili nito, o 'di ba? Pinalala-move niya talaga. Thank you, Ma'am Shi. Then, ito naman yung isa pa sa mga ile-let go ko. Pero up to na, wala pang bumibili nito. Yobu na baby food processor or baby blender. So, rechargeable siya. And then, basically, para sa mga babies na, yung mga 6 months and up, mga mommies na nagpe-prepare na mga baby food, smoothies, or yan, pwedeng-pwedeng yung igiling yung mga baby foods dyan. Tapos, bowl naman or glass yung pinaka-bowl niya. So, maganda to. Talagang matagal nga siyang malo. But it's just that, meron na nga kaming food processor dito. So, let go na rin talaga dahil hindi ako pwedeng mag-store na maraming gamit dito. Maliit lang po yung apartment namin. So, ayan, Yobo. Available pa rin ito kung bet nyo. Magkano benta ko dito? 300 pesos Next lang. Naman, etong food processor from my mate. Maganda rin yung quality nito. Meron siyang level 1, level 2 speed. And then, yung pinaka-bowl niya is babasagin. Glass po yan. So, eto nagamit ko lang din for content purposes. Nagkataon na meron kasi akong isa pang bagong food processor dito from Simpla. So, eto yung kailangan kong i-let go. So, meron na yung anti-slip kinemerot sa ilalim para hindi siya gagalaw-galaw. Napakatalas ng blade nito. Eto, mabilis ko lang din na ibenta. Ang benta ko dito, nasa 300 pesos lang yata. After ko nga mapicturean itong mga gamit na ito, pinagpo-post ko na rin naman sila sa story ko sa Blue App. Anyway, eto nga pala si Pinky. Nag-request siya ng macaroni pasta. So, pagkakita ko nga dito sa pantry namin, ang meron lang kami dito ay kakaunting macaroni. Meron din akong nabili na nakakan na tomato sauce. Hindi siya tomato sauce. Spaghetti sauce pala kasi yan yung isa sa mga na-recommend nung viewer natin. So, binili ko siya and based naman sa instruction, napakadali lang niyang lutuin. Like, iinitin mo lang talaga yung spaghetti sauce. Tapos, optional kung gusto mo magdagdag ng hotdogs, ganyan-ganyan. So, yan ang lulutuin natin. Anyway, nahugasan ko na rin pala yung mga bagong Red Chef cookware at eto, masusubukan na natin siya. And pwedeng-pwede talaga ito sa mga ganitong klaseng lutuan. Even sa induction, pwedeng-pwede yan. So, eto na nga, easy to open pala ito. Hindi ito sponsored ng Pure Foods. Pinili ko talaga yan sa grocery. So, nakapagluto na ako ng macaroni and then gumamit lang ako ng separate or iba pang pan na ganito din, malalim, para naman doon lulutuin yung sauce. Alam mo yung ganitong lutuan, nakikita ko lang to sa isa sa paborito kong vlogger sa Korea noon, yung may natatanggal na handle. Tapos, ngayon meron na rin ako. Actually, nakakatuwa ang gamitin ito kasi sobrang dali niyang linisin. Promise. Tapos, napaka-aesthetic pa, sa totoo lang. Anyway, magpe-prepare na rin pala ako ng drink namin. So, nung kailan, meron akong nabili sa may labasan na ganito. Parang concentrated calamansi na siya. Kasi naisip ko, gusto ko siyang itry para less hassle ng hiwa-hiwa ng kalamansi ba. So, dito sa peach shell na flour base talaga yan. Pero don't worry, inugasan ko lang mabuti yan bago ko gamitin ulit para dito gawing peach shell. So, calamansi concentrated at saka 4 cups of water, then muscovado sugar. Then, dito naman pala sa kabilang side, meron na akong na-prepare na hibiscus at spearmint. So, this time, hindi ko na muna ginamit yung teapot ko. Pero, ang hassle pala, dahil kita mo naman, nagkakalat-kalat ako dito habang binubuhos ko nga yung tsaa dito sa mga basong na i-prepare ko. So, ito kasi napakasarap niya for me. Napaka-refreshing niya. Pero, hindi ko naman siya inaaraw-araw. Gabi na rin pala ito. Si Kowa, Pinggoy, tulog na. So, kami na lang ni Pinky ang gising pa niyan. So, anyway, ito na nga ang aming simpleng midnight snack. Medyo inartehan lang natin yung presentation para mas special ang atake. At saka gumawa na rin kasi ako ng content. Pero sa totoo lang, yung mga ganitong simpleng bagay na hindi mo naman kailangan talagang gumastos, pwede talaga siya maging extra special. Effortan mo lang talaga. So anyway, ayan na nga, nakakain na kami ni Pinky. Nagustuhan niya. Ang dami niyang Mommy, can I have more? Kasi hindi ko siya siniserva ng sobrang dami at a time kasi baka hindi nga maubos. So, ang maganda is kung ano lang yung kaya niyang ubusin, kung gusto niya, edi maglalagay ulit ako ng kaunti hanggang sa maubos niya lahat. Para hindi sayang. Tapos, sinabihan ko rin pala si Papa na pumunta dito dahil gising na gising pa naman siya. So, ayan. Gising din pala si Kowa. So, ayan. Binigyan ko na rin siya ng pagkain niya doon sa lamesa niya. Tapos, itong si Papa, meron siyang binitbit na ice cream galing Bataan. So, di ba meron nga silang travel trip ng aking landlord. Tapos, madalas kasi ito talaga yung pinapasalubong ng landlord ko kapag
pag nagpupunta siya ng Bataan kasi ang sarap ng ice cream na yan. Na-try nyo na ba yan? As in, super sarap. So, ito daw yung binigay kay Papa. Tapos, dinala naman dito ni Papa para daw matikman namin. Ang hindi niya alam, natikman na namin yan before. But, thank you so much sa aking landlord. Napakabait. Biruin mo. Inaman niya pa talaga si Papa. So, para na rin talagang nakagala ng husto si Papa doon sa Bataan. Kesa naman nasa bahay lang siya lagi. So, after nga namin kumain dito, magliligpit na nga ako. So, anyway, ibida ko lang din itong mga patakit ng Red Chef Cookware. So, ayan, ang ganda niya, 'di ba? Kapag may mga tira pa, pwede mong takpan. So, ito, pwede mong maitabi either somewhere sa countertop or sa ref. So, ang gagawin ko dito dahil medyo madami-dami pa naman siya, lalagay ko yan sa ref. At saka, ano to, dishwasher safe. At saka, ano ba to? Oven safe. Basta kailangan lang tanggalin yung handle. Although, hindi ko pa naman natatry dahil wala naman kaming dishwasher, wala naman kaming oven. Pero yun yung nakalagay sa product description. Napakaliit lang nitong lamesa namin, pero talaga naman, napapakinabangan namin ng husto at pipitikin ko lang yan para matapos ang gawain. Hindi, walang ganun, hindi yung totoo. Kailangan mo talagang kumilos para maubos yung mga hugasin na yan. So, ubusin ko na talaga lahat ng mga hugasin dito para naman bukas pagising namin, mas maaliwala sa kusina. Minsan kasi, 'di ba, kapag may mga times din naman talaga na pagod ka na, hindi mo na talaga magawang mahugasan yung mga hugasin sa lababo. Kaso ang problema lang doon pagising mo, tapos ang bubungad sa'yo, yung lababo mo na punong-puno ng mga hugasin. Medyo nakaka-bad trip yon sa totoo lang. Pero minsan talaga may mga instances na sa sobrang pagod natin, hindi na talaga natin magawa pa na mahugasan yung mga pinagkainan. So, okay lang din naman yun na magpahinga tayo, yung mga hugasin, pwede naman mag-antay. So, kinabukasan nga pala ito, nag-request si Kowa ng itlog kasi nga nawiwili siya sa ganito, yung merong toasted or crispy sa gilid-gilid. So, sinubukan ko siya. Hindi ko talaga magawa. Meron pala nag-comment ang sabi, estrellado daw ang tawag sa ganong itlog. Tatanungin ko nga next time si Pinggoy kung ano yung tricks niya para makaluto ng ganon, yung may crispy sa gilid ng sunny side. Nagpabili rin pala ako kay Pinggoy ng peanut butter at pandesal. Na-miss ko kasi to yung mainit-init na pandesal. Tapos, meron pala man na peanut butter. Bihira ko lang itong i-crave. Pero that morning kasi gusto ko siya. So, ayan, bubili agad si Pinggoy. Alam mo, nakalimutan kong mag-remind sa kanya na ayoko ng tutong na pandesal. Gusto ko yung maputi na pandesal. Pero dahil andyan na yan, carry na yan. Laman siyan din naman yan. So, eto na nga. Nung nakita ni Kowa na magtitimpla na ako ng kape, gusto niya daw tumulong. So, ready for the go. Next time na, uutusan kita ng uutusan. Ikaw na talaga yung mananawa. Kakautos namin magpatimpla ng kape. Pero hanggat na-enjoy niya, for the support lang tayo. Pagkatapos nga pala nila mag-breakfast, naligo na rin dahil ayan, papasok pala si Pinky sa school ngayon. Siyempre si Kowa, feeling niya talaga, papasok din siya sa school na every time na inaasikaso ang ate sa umaga, gusto niya, siya rin. Gusto niya may attention din siyang gano'n na keso papasok din daw siya sa school. Kaya kahit 3 years old pa lang yan, talagang in-enroll ko na nga para mag-daycare. So, bale, kapag pinasok siya ngayong school year, 2 beses siya magde-daycare. So, eto na nga po, may dumaan dito para i-pick up itong food processor. Pasensya na at yan lang yung nakalap ko na paper bag. And then maya-maya pala, eto na nga, dumating na yung isa pang magpapapick up ng nabenta kong gamit. Ito yung Lalamove na na-i-book ng ating buyer. Thank you so much, Momshi. Anyway, meron palang niluto si Pinggoy for our lunch na sinigang na baboy. So yes, masabaw ang ulam natin ngayon. Kaya naman, mapaparami na naman tayo ng kain. Paano na talaga papayat yung Momshi na yun? Alam mo ba, parang kailan ba yun? Tumitingin-tingin ako ng mga old photos, old vlogs ko, ang nipis-nipis ko pa na parang kahit anong damit na isuot ko, parang bagay lahat. Pero ngayon, oh my God, hirap na nga akong magsusuot, magporma-porma kasi parang feeling ko ang tsaka-tsaka na, I don't know. Minsan talaga, bigla na lang sumusulpot yung mga insecurities ko sa katawan. Pero minsan lang naman yun. So ayun na nga, pagkatapos mag-lunch ng mga bata, naglabas si Pinggoy ng ice cream na wala pang bawas. Sabi ko, love, nagdala na dito si Papa kagabi. May bawas na. Saan galing yan? Bigay din daw nung landlord namin. So, ibig sabihin, merong separate kay Papa na pinauwi ko na rin naman kay Papa. Gawa ng kagabi. Ayaw ng mga bata kumain ng ice cream. Tapos, meron pa kaming isa pang
full ice cream para lang dito sa bahay. Thank you so much sa aking napakabait na landlord. After naman mag-lunch, eto naman yung inasikaso ko. Nilabas ko na nga itong mga puzzle mat dahil kailangan ko siyang i-post para maibenta. Actually, 12 pieces lang talaga yung ganito ko na ginagamit ko sa kwarto pang sapin sa mga kutsyon namin. Tapos nung January, umorder ako ng 4 na piraso na bago para sana buong kutsyon namin makover. So ayun na nga, natanggap ko yung bagong set nito na puzzle mat. Never ko talagang nagamit sa kwarto. Nakatambak lang siya dyan sa ibabaw ng metal rack. So sabi ko, kesa nakatambak lang siya dyan, benta na natin. So nabili rin naman agad. Kinabukasan na nga pala ito, meron pa champurado si Mayor for our breakfast at may chow fan na naman. Pinasukat din pala namin kay Kowa yung magiging uniform niya pag nag-start na yung school year. Ayan, feel na feel niya. Actually, yun yung dating uniform ni Pinky nung nag-daycare siya. So, bali, ang mangyayari once mag-start yung pasukan is si Papa or si Pinggoy ang bahala sa paghahatid sundo sa dalawang bata. Anyway, pasintabi po dahil ganyan na nga pala kadumi itong aming dish drying rack. Talaga napabayaan siya. Pero kasi nung mga naghuhugas naman ako ng mga pinggan, hindi ko siya masyado napapansin. Pero nung nakita ko to parang, uy, kadiri naman na. So, eto nga, saktong-sakto. Meron tayo dito bagong product from Scrub Daddy. And kung madalas kayo nakakanood ng mga cleaning vlogs sa US, sa ibang bansa, madalas kasi mga ganito yung products na ginagamit nila, like yung sponge, yung Scrub Mommy, yung may nakasmile, tapos yung Power Pay. Sobrang effective niya talaga. As in, grabe. Yes, medyo pricey nga lang talaga ito. Pero worth it naman dahil talagang kung meron kang mga pinoproblema na tough stain sa bahay, pwede mong masubukan yan. Anyway, medyo late post na nga ito dahil ilang araw din akong hindi nakapag-vlog. So, nagamit ko siya sa dish drying rack, napaputi niya, natanggal din niya yung mga yellow stains dito sa lababo, sa paligid ng lababo namin. Kasi nga, di ba, deep well yung water namin. Kaya prone talagang Manila. So, ayun na nga, di ba, nakakuskus ko na nga ito. Talaga namang kitang-kita ko yung effectivity niya, yung effectiveness niya. Tapos, napansin din ni Pinggoy na, ay grabe talaga yung linis. Tapos ayun nga, naaalala niya na meron kaming lumang Red Chef cookware na medyo nangitim na nga. So sabi niya, subukan niya daw. Edi, for the go, ikaw naman magkaskas niya. Tapos, naalala ko may nag-comment, literal mommy na Scrub Daddy. Oh yeah. Scrub Daddy nga talaga. So, ayan, effective po siya. So, kung meron kayong mga tough stain sa mga kaldero ninyo, subukan nyo ang Power Paste by Scrub Daddy. Charot. I-link niya nasa comment section at nasa showcase ko rin. For lunch naman, ang niluto ni Pinggoy ay patatas na may yobab na ginisa. So, yan. Pag mga ginisang gulay. Tapos, pag sinahugan ni Pinggoy yan ng mga baboy o baka, ang sarap talaga. So, kapag hindi talaga ako nag-film, madalasan nakailaw lang dito yung strip light namin sa ilalim ng cabinet. Pati yung motion na LED sensor light na nasa ibabaw naman ng TV. Para mas cozy lang. After ko mag-lunch, eto na nga pala at dumating na rin yung magpipick up ng puzzle. Buti na lang din talaga prepared yung Lalamove rider kasi kita mo naman, meron pa siyang tali dyan. And yung una kasing rider na nabook, pinakancel dahil hindi daw kasya sa motor niya. Okay lang naman kung hindi kasya. Tapos ito nga palang cabinet na ito. Remember nung hindi pa ako nagkakaroon ng metal na storage cabinet sa harapan ng pintuan ng apartment namin. Ito yung ginagamit ko noon. 2 piraso pa ito. So, yung isa pala, naibigay na namin dun sa kuya ko nung huling punta nila. Tapos, etong cabinet na ito, hindi na ibigay. You know why? Naka-disassemble siya. So, nakatupi siya. Tapos, nasa ilalim ng kama ni Papa. So, naalala niya, kung kailan wala na yung kuya ko, so sabi ko, pa, kesa naman nandyan, nakatambak. And for sure, ang dami-dami ng cabinet ni na Alvin. Gawa ng, ang dami ko na rin na ibigay na cabinet doon. Baka wala naman ang paglagyan. Benta ko nga ito. So, usually kasi yung ganito na 6 layers, nasa around 1.5, 1.8 siya pag sa Black Up ha. Kasi from Black Up to. So, binebenta ko lang siya ng $800. Hindi, 800 pesos. Na-post ko na rin naman yan sa story ko sa Blue App. And then, pumasok na nga rin pala ako dito sa apartment ni Papa. Na-set up niya na pala yung bagong bedsheet na natanggap namin. Pero, nalabhan ko na rin naman yan. Naisalang ko na yan sa washing machine. So, eto nga pala ang bagong setup sa kwarto ni Papa. Ewan ko, bakit nilagyan niya pa ng salamin dyan? Pero,
Hindi ko na pinakialaman, gawa ng apartment niya naman. Yung salamin na yan kasi, bilog talaga yan. Yan talaga yung ginagamit namin noon sa kwarto namin, sa may ibabaw ng lumos na projector. So, nagkagasgas. So, nagasgas. Sabi ko, ayaw ko na yan. Tapon na natin. Ayaw niyang itapon. Gamitin niya lang daw. So, ayan, ginamit niya dito. Nilagay niya sa banyo niya nung una. Nalaglag naman sa banyo. So, I think ginupit niya lang yung part na basag. Tapos, yung remaining, ayan, nilagay niya dyan sa sa ibabaw ng kama niya. So, itong bedsheet na to, na stripes, na malahotel ang atake, talagang nakalaan yan para kay Papa. Kasi yung ibang mga bedsheets niya na natanggap namin recently is either pinamigay ko nga doon sa kabila o kaya naman pinabigay namin doon sa bahay ng kuya ko. So, at least meron siyang bago. Ayun lang naman ang mga kaganapan lately. Thank you for watching.